Sa mga kababayan, kuhanan ko po ng reaksyon at komentaryo ang aking mga kasama bago din po ako magbigay ng aking pananaw. Pero bago po ma'am, allow me to have a 2-minute rejoinder, no? Attorney Marlon and Ma'am Lorraine, hindi ko po sila tinatawag na legal organization sapagkat hindi naman legal ang layunin nila. Better tawagin silang front organization. They are the Communist Terrorist Front Organization or urban operatives or urban infiltrators. Mas bagay po at tama na tawagin silang ganon sapagkat pag sinabi natin legal front, illegal naman pala eh. Anong problema nyo? Legal sila. Hindi po, yun ang gusto nga nila dapat na kilalanin silang legal like si Teddy Casino, si Cristina Conte. Hindi sila legal lang. Sila ay urban operatives, urban infiltrators, urban partisan for CPP, NPA, NDF. That's the correct description of what they are. On the simplest term, front sila. At kadugtong sila. Kung front ka, nagko-cover up ka para doon sa totoong mukha kung saan ka nabilong o saan ka nauugnay. Kaya I do not want to use the term legal front. It's a front or mas pointedly, urban operative sila. Urban infiltrator sila ng CPP, NPA, NDF. But they are CPP, NPA, NDF. Ma'am Lorraine and Attorney Bosantog. You know, among the three of us, no, with the three of us, kumpleto yung sagot natin dito, no. I would of course defer to Eric from the former Rebels perspective kasi kasama siya talaga dyan. So I cannot talk about it as much and as authoritatively as he can. Neither can I speak the way Attorney Bosantog can dun sa legal aspects at dun sa IP sector. But I will speak for the mothers who have lost their children because of the recruitment of the CPP, NPA, NDF, and they were able to do it. Laila De Lima, listen up. They were able to do it because of these fronts that now you are ginagawa mong illegal ang pagsabi ng katotohanan tungkol sa kanila para maprotektahan namin ang mga anak namin. Yan ang ginagawa ni Laila De Lima. Napakarami ng nanay, tatay ang naghinagpis dahil sa nawala ang mga anak nila. Dahil dyan sa mga anak bayan, LFS, Ibon, Karapatan, etc. na napakarami na nandyan ngayon sa loob ng mga eskwela, na sa loob ng mga kahit call centers, nandyan sila. Laila De Lima, do your homework. Ano mo, post-LCAC period na, Laila De Lima. Hindi na pwedeng lumusot yung red tag na yan. Gising na ang Pilipino. Bagsak na ang CPP, NPA, NDF. Tinutulungan mo pang bumalik. Gusto mo pa ulit. Paano sila babalik? Kapag ka ang mga anak natin ay naging kadre ng CPP at humawak na naman ng barel at iwanan na naman ang mga pamilya nila at magkandamatay na naman. Do you want their names? I will give you their names. We're talking about Joanne Lapira. We're talking about Malvin Cruz. We're talking about, the list is endless, and we're even talking about hindi sila nag-NPA like Keith Absalon but who lost his life because of the NPAs. This country has been a talagang bloodbath, no? Yan talaga, bloodshed because of the NPA recruitment of our children. So, this red tagging that you are doing, ito yung fina-file mo ngayon, na iniisip mo i-file, will protect the CPP, NPA, NDF, and it will leave our children naked once again and helpless and open to the deception of the CPP, NPA, NDF. Wow, klaro. Attorney Bosantog, tungkol doon sa balita at hingan ka namin ng komentaryo mo at pananaw mo rin. Yes, unang-una, sa pagpapanukala na gawing batas ang red tagging, then do it, no? Do it, tingnan natin. But something that reminds me dito sa issue ng red tagging is yung ano nangyari? Bakit nawala ako? Nawala ba ako? We can hear you. Okay. Okay ka? Narinig ka namin, Attorney Bosantog. Attorney. Okay. Yes, you remember yung member ng LGBT community na namatay recently? Ang sabi ng kapatid niya, yes, ang sabi ng kapatid niya, yung mga kasama na nagdala sa, dinala niyo siya sa bundok, kayo ang nagdala sa bundok, pero kami ang nagbaba nung patay na siya.
The issue of red tagging should be analyzed in the perspective that continuously may namamatay na kabataan. Hindi siya issue ng red tagging na may open organization, underground organizations. The fact is that there continues to be a victim na namamatay sa mga bundok, mga kabataan, mga recruit galing na mga universities. At bakit continuous na may namamatay? So hanggang hindi nasasagot yung problema na yan, there can never be a discussion on red tagging. There can never be an issue of whatever other issue. We have to solve that problem. Kasi ang CPP, NPA, NDF, yan yung gawain nila. That's what they do. We cannot blame them na ginagawa nila ang mga ganitong actions because they are criminals. Hindi mo pwedeng sabihin sa magnanakaw na huwag kang magnakaw at okay na tayo. No? Ang gawain nila is gawaing terorista. So the blame should lie on the government. Yes. Alam to ng government, alam to ng armed forces, alam to ng Philippine National Police, yet there is an overwhelming silence from the government that enables people like Laila de Lima to take up the cause of red tagging as if it's a justifiable cause. Kala mo na pag nagsalita ka ng red tagging, isa ka ng parang you're an advocate. Kasi ito yung lumalabas sa mata ng kabataan. Ang government natin, ina-identify ang isang tao na member ng CPP, NPA, at pagkatapos ay pinapatay nila ang tao na yan. And that at all democratic space, dapat magalit ang taong bayan pag ginagawa ng government yan. Dapat magalit ang kabataan kung ginagawa yan. Dapat mag-file si Laila de Lima ng batas na ganyan kung yan talaga ang katotohanan. But we know for a fact that that's not the truth. But the truth is being silenced not by the CPP, NPA, but it's being silenced by the government. So for me, sige mag-file kayo. Mag-file ka ng mga batas na ganyan so that we can demand accountability from the government. Magkakaroon ng public hearing yan, lalabas yung mga narration ni na Kamarikit, lahat ng mga FRs na ka-Eric, lalabas yung narration nila, this is what we do. And ultimately, the accountability lies with the inefficiency or ineffectiveness or silence of the government, including the armed forces of the Philippines. Yes. Yan. Ma'am Lorraine, tumagal po ng 56 years ang communist terrorism sa Pilipinas dahil hindi po sila lubusang nauunawaan both ng gobyerno at ng taong bayan. Dahil hindi sila na ilalantad until dumating po ang isang pambihirang Pangulo ng bansa na nagngangalang Rodrigo Duterte na binigyan po niya ng kapangyarihan ang mamamayan na ma-empower sila through information lalo na sa plataforma ng isang pambihirang task force na National Task Force to End Local Communist Armed Conflict nang magkaroon po ng NTF-ELCAC. Sinabayan pa ng programang Laban Kasamang Bayan every day for almost 3 hours, 5 days a week na ibinigay po nila Pastor Kibuloy ng libre kasama ang SMNI. Tinulungan nila ang NTF-ELCAC voluntarily. Namulat ang buong taong bayan at napakalaki po ng naitulong ng pagbubunyag at pagsisiwalat ng impormasyon dahil sa matagal na panahon po nakakubli ang totoong mukha nila pagdating sa urban recruitment, schools recruitment, sa kabataan, sa simbahan, sa NGO, sa gobyerno, sa international, sa pabrika, pati sa iba't ibang mga panig ng mundo, at pati na po, pati sa mga ospital natin, sa lahat ng sangay ng gobyerno at sa lahat ng buhay ng lipunan na napasukan nila without admitting na sila yun, pinagtatakpan nila ng mga front organization na ito, ngayon nang nawasak ito ni Pangulong Duterte through the program of NTF-ELCAC, sinabayan pa ng pagsambulat ng napakalaking information program and awareness program na Laban Kasama ang Bayan through the generosity of Pastor Kibuloy at ng SMNI. Nako, ito ngayon ang kanilang switch defense, red tagging. At alam ko, Ma'am Lorraine, na hindi tayo papawag, lalo na ikaw, ako, si Antonio Basantog, na makakalusot ito si Laila de Lima. Lalo pa na i-partner daw na ang red tagging criminalization doon sa pagpasado ng batas na Human Rights Defenders Bill na 4 na beses nang nire-repile ng CPP, NPA, NDF sapagkat yan ang magbibigay ng depensa na ang kanilang mga NPA at mga terrorist operators sa urban areas at yung mga nahuhuli ay tatawagin na nilang mga human rights defenders. Ma'am Eric, Lorraine. may tanong ako sa iyo, Eric.
help us understand. Laila de Lima is not CPP, right? But Correct. why is she doing this? Ano, Because bigyan natin ng edukasyon, information mga kababayan natin kung bakit tumagal itong salot na ito for lampas kalahating siglo. Okay, could you... Si Laila de Lima po, ma'am. Thank you, Ma'am Lorraine. Tony Busantog, mga kababayan. Si Laila de Lima po ay alliance. Kagaya ng isang senador na pinuna din natin, babaeng senador, na kumalma naman siya. Nakinig naman siya, hindi man niya inadmit, pero umatras siya na incumbent pa nandyan pa sa Senado. Nang sinabi niya na hindi mga kriminal ang CPP, NPA, NDF at sila ay may mga set of principles. At sila ay dapat kilalanin natin. So umatras na siya. Umatras na. Si Laila de Lima ay kapareho din ng ganong senador na hindi ko na lang muna papangalanan. Sige, si Senator Marilyn Legarda, she's not CPP, NPA, NDF, but she has been talking to a lot of CPP, NPA, NDF. Ang tawag dyan, informal alliance. So si Laila de Lima ay may dalawang linya sa CPP, NPA, NDF. Informal alliance, ibig sabihin nakakausap niya at nakakaugnayan niya ang mga CPP, NPA, NDF urban operatives na noong siya ay nasa CHR pa o Commission on Human Rights ay nadudugtungan siya. Ang pangalawang linya niya ay ang kanyang tiyahin na si Juliet de Lima Sison na asawa ni Jose Maria Sison. Hindi dahil sila ay magkaparyente, subalit dahil sila ay magkaparyente o magkapamilya, mas malapit ang dugtungan nila. Nakakausap siya at nabibigyan siya ng linya upang sumama doon sa mga ilang issue na pwede niyang bit-bitin. And mukhang ito rin ang gagamitin ni Chel Jokno ng Akbayan. Hindi naman siya CPP, NPA, NDF, pero bibit-bitin din niya itong kay Laila de Lima na krusada. Yan din ang kalagayan, Ma'am Lorraine, ni Benny Abante. Mga nakikipag-aliado sila, kala nila ay mabuti ang layunin o nagagamit nila sa pagpapabango ng kanilang para may advocacy sila. Pero actually, nagagamit sila. Ito ang problema ngayon kung hindi ito pupunahin. At yan din pong sagot ko sa iyo, tanong mo, Ma'am Lorraine, na ginagamit naman ni Martin Romualdez. Pinupunduhan niya, ginagamit niya, kinakaibigan niya para maging attack dogs niya laban sa Duterte Political Group at Duterte Political Opposition, ang CPP, NPA, NDF party list. So si Laila de Lima ay parang kahalintulad ni Martin Romualdez, ang nangyari kay Lorraine Legarda, ang nangyari kay Benny Abante. They are not CPP, NPA, NDF, but they are being played upon as indirect or informal alliance. Question, Eric. So follow-up question. You mean to say, ang sinasabi mo, nakikipag-alyado sila, alam nila teroristang organisasyon yung kaalyado nila para sa political na ang mga ambisyon nila. Ganun lang ba? Kasi kahit na ang mangyayari dito ay ang mga anak natin ay magiging NPA at magkakandamatay. Ganun ang ibig sabihin. Exactly. Nila. So, tulunok nila, tanggap nila. Agree ako dyan. For political ambition, for political expediency, and para magkaroon din po sila ng tinatawag na projection of strength. So, alam nila na CPP connected ang mga taong ito. Yes. Kasi, rangkaan tayo dito, Atty. Busantog, mga kababayan, sa Bigwas, Aguila. Kasama ko yan si Ma'am Lorraine at ang taga-National Intelligence Coordinating Agency, NICA, when we give the briefing kay Benny Abante doon sa opisina niya. Ng minority leader pa siya. 1 oras at kalahati halos kami nag-usap at ipinaliwanag sa kanya lahat. And yet, ginawa pa rin niya ang pakikipagsabwatan sa CPP, NPA, NDF. Yes, alam nila po, ma'am, ang sinong kausap nila. Even si Martin Romualdez ay na-briefing po yan. Even si Marcos Jr., prangkahin ko na Atty. Busantog. Even si Lisa Araneta, nagpa-briefing po sila sa amin. Ako, and I have proof, may mga prueba tayo na nag-briefing tayo kung anong alyansa ni Leni Robredo sa CPP, NPA, NDF 10 days before the election sa bahay ni Inigo Sobel. Twice ang meeting na yon. At ang isa sa BGC. Ang pinag-uusapan paano sabutahin at mapigilan ang alyansang tikal ng CPP, NPA, NDF kay Leni Robredo upang masawata ang pagbuelo ng alliance na ito at makatake advantage si Marcos.
Martin Romualdez and Lisa Araneta and Bongbong Marcos were all present in those meetings. Minus the rest, hindi ko na pangalanan. Back to you, Ma'am Lorraine and Attorney Bosantog. Yes, kaya nga ano yan eh. They continually seek for alliance because it worked and there is no accountability. Kung nagkaroon ng alliance noon at nagalit ang taong bayan, nagalit ang Philippine Army, nagalit ang Armed Forces of the Philippines, nagalit ang government, that there should never be alliance with a terrorist organization, then there is no politician in his sane mind ang makikipag-alliance. Ang nangyari tuloy kasi dito is that pag nakipag-alliance ka sa mga ganyan, kala mo parang cool ka. You are bringing forth an advocacy of human rights. You are bringing forth an advocacy that is very much receptive ang mga kabataan. Pinaglalaban mo ang abuses na ginagawa ng government. But the point is that there is no, halimbawa, ano bang dapat ginagawa ng government? They should have been filing the proscription case against this organization para yung membership or recruitment makasuhan na sila. But the government is not doing that. The armed forces is not even pushing for it. Maybe, I don't know, the National Security Council is not even pushing for it. Nobody inside the government is pushing for it. So it allows these organizations to have an open playground. And whose fault is that? It's not their fault. Hindi siya fault ng CPP. Kasi nga criminal sila eh. They're being given an opportunity to do what they do best. So ginagawa nila. It is the government who is not doing its function. It's not it's the armed forces, the Philippine National Police, and all our security agencies are not doing their best. Or if they're doing something, it's very minimal. If they're doing something minimal, it's not even working. Because Sorry. At least you're speaking of the truth. Yan naman talaga. Ma'am Lorraine, go ahead po. Ang ano kasi nun, ang konteksto ba't namin sinasabi yan? Kasi kami nila Eric ay humaharap sa mga kaso na final ng mga CPP urban operatives sa amin. Si Attorney Bosantog ang lawyer namin at wonderful experience, no? Kasi kaharap namin, nakikita namin, it is the way to go para matapos itong salot na ito, malaking bagay. Kapag humaharap at nagpa-file tayo ng kaso sa mga taga-CPP, ay sino bang humaharap sa kanila? Di ba ang mga sundalo natin? So why is the AFP not filing cases against them? Diba dapat inuulan natin sila ng kaso. So and then another point that I want to make, no, just to reiterate what all of us are saying here, is ito yung kung bakit lahat gagawin nila para si Inday, si Sara Duterte ay hindi maging president. Kasi kasi 'di ba Eric, no? One question, it seems like a no-brainer, but I want you to clarify it. What did Rodrigo Roa Duterte bring to the table as a president against the CPP, NPA, NDF? At ano yung kahalagahan sa Pilipino na nakikita natin na ang leaders natin ay hindi katulad ng mga nakikipagsayaw pa sa mga taga-CPP at nakikipag-alyado pa knowingly they know who these people are and yet nakikipag-alyansa. So what does it mean, Eric? The strong and decisive rule of law and the strong political leadership. Takot ang CPP, NPA, NDF. Yan ang dinala ni Rodrigo Duterte. Yan ang marka ng isang Sara Duterte. Decisive law enforcement, strong rule of law, decisive political leadership. Kapag ganyan ang leader na nakaupo, mayor, gobernador, o kaya presidente lalo na, nagagalit sila, subalit natatakot sila. Kasi kapag ganyan ang leader, nagagamit ng tama ang batas. Hindi sila makaporma, hindi sila makaikot sa batas, at nakita natin, Ma'am Lorraine, ang epekto niyan, nang binuo ang NTF-ELCAC, nawambang talaga sila. 90% ng kanilang armadong puwersa, basing masa, mga armed components nila, local milisyang bayan, mga baryo sa mga NPA sa baryo, mga underground organization, at pati mga regular NPA at pati party members, umabot po sa mahigit 30,000 ang bumaliktad, sumurrender, umalis. Dahil takot sila, nahahabulin sila ng batas. Which brings me to the point, Ma'am Lorraine, na sinubukan ni Pangulong Duterte nga, inilusot ng turbo ng gobyerno niya ang anti-terrorism law. Ginamit ang anti-terrorism financing law. Lahat ng ito po naka-apekto ng lubusan sa CPP, NPA, NDF na ngayon ay tuwang-tuwa sila
sapagkat hindi lang po ito ginagamit ni Marcos, pinabayaan na niya at ang malala pa, kinukonsente ni Marcos ang ginagawang pagpupundo, pagpuprotekta at pakikipagsabwatan ni Martin Romualdez sa CPP, NPA, and the urban components through the party list and other urban operatives sapagkat nakikinabang na ngayon si Marcos. Kaya nila gustong hindi makabalik na ang isang Duterte brand of leadership sapagkat mas madali nilang bababagsakin ang isang gobyerno na walang paninindigan at walang pakialam sa taong bayan sapagkat yan ang gobyernong mahina. Gusto nilang, yun ang kanilang haharapin sa gobyernong malakas ang loob at talagang lumalaban sa kanila nang durugin sila. Yan ang kinatatakutan nila. That's the long and short of it. Bakit gusto nilang durugin ng lubusan si Pangulong Duterte at si Vice President Sara Duterte? Wow. So, Tony Marlon? Yeah, yes. Yeah, baka may dagdag ka kasi may isang balita na naka-line up tungkol dito sa pagkawala ng kapanatagan ng taong bayan dahil sa malaganap na krimen. Kaliwat kanan na pati sa flag raising ceremony pinagbabaril, kayang patayin ang mga barangay official o tinatarget sa gitna ng paglalagay o pagsasagawa ng flag raising ceremony at inaawit pa ang pambansang awit habang pinagbabaril ang 4 katao sa Dasmariñas, Cavite at kaliwat kanang panunumbalik ng kidnap for ransom at mga malalaking sindikato sa droga na namayagpag muli. Eric, di ba Eric Attorney Basantog, mga kababayan, di ba naglabas ng advisory ang US na ang Pilipinas ay, di ba, isn't that except even for South Korea. Yeah, recent. US pati South Korea. Yes. And but what's worrisome is the response of the PNP and the law enforcers, they deny. Exactly. Yes. Grabe. Tony Marlon, before ko ibigay ang unat balita, baka may gusto kang idagdag dito sa topic ng red tagging is not wrong. It is the obligation of the government to identify the red. And we don't use the term red tagging, but rather we use spelling. Pero ang red tagging po, kung ang in-identify namin ay si Cristina Conte, si Teddy Casino at mga kagaya nila, si Franz Castro at si Arlene Bros at si Raul Manuel, hindi po yan mali. Kasi totoo yun. Pag sinabi po namin na si Martin Romualdez ay CPP, NPA, NDF, red tagging na mali. Pero pag sinabi namin na si Cristina Conte at pati na po sila Raul Manuel, pati na po sila Nery Colmenares ay mga bahagi ng urban operations ng CPP, NPA, NDF at sila po ay nasa organisasyon mismo ng Communist Party at sila ay tagapagtanggol ng NPA, yan po hindi maling red tagging. Tama po yan at totoo yan. Dapat gawin yan. Hindi dapat maging kriminal yan. Kundi yan ang dapat gawin ng gobyerno talaga na tama. Tony Basantog, may gusto kang i-rejoin din dyan. Yes. I don't care about the label red tagging, green tagging, whatever color you want to. Terrorism is terrorism, no? Ang sa akin lang is that there is no honor, there is no legacy in having a country that has been grappling with the problem of communist terrorism for 53 years. Sa mahal naming armed forces of the Philippines, there is no honor in that longevity. There is no honor in saying that we have the longest running communist insurgency in the world. Ibig sabihin po, we are ineffective, we are inefficient. No matter how much we love you, there is no honor in that. And the only possible way of solving the problem is understanding that kailangan malaman ng taong bayan kung paano nagre-recruit. If the people will not understand the modus of recruitment, then there will be no recruited people na kakalabanin nyo sa bundok, walang mamamatay na kabataan. It should have been the duty of the armed forces to discuss, to bring forth in the open, and to lobby. Especially sa ating mga congressman, sa president natin na siya mismo ang armed forces, chief of the armed forces of the Philippines, dapat alam nila na yun yung policy ng government and that we should not be dealing with terrorism as if they are part and parcel of our society. They are not, and they are not. So ibabalik natin ang accountability sa ating government, and there should be and there should never be an acceptance that these people are part and parcel or necessary parcel of our society. Yun lang masasabi ko kay Eric. It doesn't matter kung tagging, red tagging, whatever color. Terrorism is terrorism.